Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan dahil sa panalo kanina ng Golden State Warriors kontra sa Houston Rockets ay kasado na ang second round matchup ng Golden State Warriors at ng Minnesota Timberwolves. Matapos ang series kontra sa Lakers ay sinabihan nga ni Edwards si LeBron na I'm gonna hit you up. Ibig sabihin ay i-message na ito, at kung i-connect natin ang mga pahayag niya ng Golden State Warriors ang sunod na gusto niyang makaharap, mukhang obvious na nga kung ano ang pag-uusapan nila ni LeBron James. Kanino pa ba pinakamagandang humingi ng advice o at least humingi ng tips kontra sa Warriors kundi sa player na nakaharap ang team na ito ng 4 na beses sa NBA Finals? At nakaharap din ang team na ito sa regular season ng 4 na beses o higit pa the last 4 or 5 years sa play-in tournament at pati na din sa nakaraang playoffs sa second round. Madami nga mga kwento ng mga kapwa player na alam daw ni LeBron ang kanilang mga play. Just imagine kontra sa Warriors na tiyak na very familiar na si LeBron. Alam na nga niya mga tendency nila Curry at Draymond Green o kaya naman kung ano ang gustong gawin ni Steve Kerr sa mga timeouts, sa halftime o mga adjustments. Ganun pa man ay magaling nga na coach si Steve Kerr, kaya naman tiyak na kahit na humingi ng tips si Anthony Edwards kay LeBron ay may mga adjustments pa din siya na nakatago. Very interesting nga kung paano ba makakaapekto sa series na ito at sa paghahanda ni Anthony Edwards at ng Minnesota Timberwolves kung may makukuha nga siya mga advice kay LeBron o kung kanino pa man na pamilyar na sa playing style ng Warriors at sa system na tinatakbo nito. At isa nga ito sa mga dahilan kung bakit patuloy na gumagaling si Ant-Man, dahil mayabang man siya sa paningin ng iba, andun pa din nga ang kagustuhan niya na matuto palagi. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jalen Green sa Game 7 ng kanilang first round matchup kontra sa Golden State Warriors. Another disappointing performance ang nakita natin mula sa former number 2 pick na nag-average ng 21 points per game noong regular season. Kanina ay nagtala lamang siya ng 8 points on 3 of 8 shooting sa field. Bukod sa kanyang 38 points noong Game 2 ay nagtala na lamang siya ng combined 55 points in 6 games. That is 9.1 points per game mga kaibigan. At siya nga ang naging missing factor sa series na ito para sa Rockets. Kung naglaro siya at nag-average ng at least tulad ng stats na pinakita niya noong regular season, posibleng ibang usapan nga ang series na ito. Ganun pa man, sa ngayon nga ay nakita naman natin na si Amen Thompson ang may malakas na loob sa kanila at hindi dinadaga. May ambag nga ito kahit na hindi gumawa ng puntos. Ma-develop na lamang ang kanyang jump shot ay kompletong player na siya. Tila ba very athletic version nga siya ni Derrick White mga kaibigan sa Celtics. Dahil sa pinakita ni Jalen Green ngayong playoffs, inaasahan na sa trade ang bagsak niya mga kaibigan ngayong offseason. Lalo na't nakita naman natin na si Amen Thompson ang mas may mataas na potensyal at may malakas na loob at basketball IQ na mag-perform sa NBA playoffs. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Sa palagay nyo ba ay dapat nang bitawan ng Houston Rockets si Jalen Green habang mataas pa ang trade value nito?